Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na inabandona at iniwan ng kanyang sariling ama. Sinubukan nitong mabuhay sa malupit na mundo at habang tumatakbo ito para sa kanyang sariling buhay, isang kotse ang sumusunod sa kanya at sinubukan siyang sagasaan. Ang bata ay nakaligtas ng may maliit na pinsala habang pinapanood siya ng lalaki na nahihirapan. At sa taon ng 2001 sa Valdiviesto, Russia, ang bata ay tumatakbo sa kakahuyan at naglalakbay sa mga obstacles habang sinabi ng Rusong lalaki ang kanyang survival rule ng malakas at malinaw. Gumapang ang batang lalaki sa mga dalesdis at nagtago sa isang bato habang nakatutok ito sa kanyang target. At sa mga oras na babaril ito, isang wolf ang lumitaw mula sa likuran ng kakahuyan habang pinaalala sa kanya ni Pavel ang rule number 2 na walang saksi ang dapat mabuhay. Nagdalawang isip ang bata na pumatay ng walang dahilan at kinuha ni Pavel ang kanyang baril upang ipakita sa kanya kung paano ito gawin. Ngunit itinulak ng bata ang kanyang braso at pinigilan ang kanyang pagbaril. Ang wolf ay nakatakas habang pinarusahan ni Pavel ang bata sa pamamagitan ng pagtali sa kanya sa isang puno. Si Pavel ay isang Russian assassin na kinuha ang bata nang iniwan ito para mamatay. At ngayon sinasanay niya ito sa kanyang paraan dahil sa kanyang paningin ang mundong ito ay may panuntunan na malalakas lang ang natitira. Sinubukan ng bata pakawalan ng kanyang sarili bago magtakip silim, ngunit wala itong sapat na lakas para tumayo sa lupa. At habang itinaas nito ang kanyang ulo, nakita nito ang lobo na iniligtas niya at lumapit sa kanya na tila nagpapasalamat sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Tumingin ang bata ng malalim sa asul na mata ng lobo at napagtanto na pareho sila ng kulay ng mata, ngunit hindi laman sa mga mata, pareho din sila na may natural na instinct na mabuhay sa wild. At sa taon ng 2017 sa Busan, ang bata ay malaki na at nagngangalang Kim na sinundan ang landas ni Pavel at naging isang elite assassin. Nagbalat kayo ito bilang isang electrician at ginawa ang kanyang plano na maglagay ng hidden camera sa villa ng Red Mafia. At sa kabilang banda, si Pavel ay nasa kanyang edad na ng pagreretiro, ngunit naninirahan pa rin ito sa kanyang madilim na tahanan. Ang matandang Pavel ay may demensya, ngunit hindi pa nito handang isuko ang buhay bilang assassin. At matapos na makita ang ilang bagay na inilipat sa bahay, naisip ni Pavel na siya ay sinusundan ng kanyang mga kalaban at naroon sila upang patayin siya. At dahil may killer instincts, mabilis nitong kinuha ang kanyang baril at marahan na naglakad patungo sa basement. At sa basement ito ay si Suyan na binaba ang kanyang kagamitan sa assassin matapos ng mahabang araw sa trabaho. At si Pavel na hindi naaalala si Suyan at sa pag-aakalang isa siyang kalaban ay nagpaputok sa kanya at nagawa ni Suyan na makapagtago at nakipaglaban kay Pavel. Sinaksak siya ni Pavel sa balikat gamit ang kutsilyo, ngunit sa kabutihang palad na hawakan siya ni Suyan sa leeg at sinakol ito hanggang sa makatulog siya. At dahil hindi makapunta si Suyan sa ospital, tinahi nito ang kanyang balikat at ang kanyang likod ay puno ng peklat na tila nagsasabi ng kwento ng isang mandirigma. At matapos na alagaan ang kanyang sugat, tiniktikan ni Suyan ang kanyang target sa isang hidden camera at ang target ay si Kerimov, ang pinuno ng Red Mafia gang. At habang nagbibigay ng brief tungkol sa target, nakalimutan ni Pavel ang pangalan ng target at mas lalong nag-alala si Suyan sa lumalalang kondisyon ni Pavel at inimungkahi na magretiro na ito. Dahil hindi sinaalang-alang ang payo, sinabi ni Pavel kay Suyan na magagawa nito ang trabaho at dapat magpatuloy ito at mamuhay ng malaya. Pagkatapos ay binigay ni Pavel kay Suyan ang isang litrato ng kanyang pamilya kung saan si Suyan ay bata pa. Nais nitong mahanap ang kanyang pamilya at mamuhay ng normal, ngunit tinanggihan ni Suyan ang ideya na ito dahil si Pavel ang kanyang pamilya at hindi niya ito iiwan ng mag-isa. At bago pumunta sa kama, nilabag ni Pavel ang kanyang number 1 rule at inihayag ang pagkakakilanlan ng kanyang kliyente. At 17 taon nang nakaraan nang tumatakbo si Suyan para sa kanyang buhay, ang ama nito ang nag-utos kay Pavel na patayin siya. At habang si Suyan ay natutulog, si Pavel ay umalis mag-isa upang pabagsakin ang boss ng Red Mafia. Pumwesto ito, dala ang kanyang sniper at pinuntirya ang boss, at sa mga oras na babaril ito ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig at bago pa nito mapanatag ang kanyang tutok, nawala nito ang target. Si Pavel ay isang matigas na matanda na ayaw tanggapin na kailangan na niya magretiro. At sa halip, palihim itong pumasok sa villa upang patayin si Kerimov. Sinundan ni Suyan si Pavel para sa backup at habang nakakasalubong nito ang mga guard, mabilis siyang nakilala ng mga ito bilang kalaban at tumawag ng mas maraming guard. Nakipaglaban si Pavel ng pisikal, ngunit sa lalong madaling panahon ay mas marami ang kalaban at nakita ang kanyang sarili sa isang malaking problema. Sinaksak siya ng guard gamit ang kutsilyo at binaril siya sa binti. At sa tamang oras dumating si Suyan at tinapos ang dalawang guard at ang huling bantay na siyang personal na bodyguard at anak ni Kerimov at nagawang makuha si Pavel at tinutukan ng baril.
Pinahirapan ng guard si Pavel at hiniling na malaman kung sino ang nagpadala sa kanya. Ngunit si Pavel ay handang mamatay kaysa magbigay ng impormasyon at walang pag-aalinlangan binaril siya ng guard sa dibdib. Habang ang mga gwardya ay tinatanong si Pavel, nagset si Suyan ng isang time bomb sa vent at sinundan ang vent patungo sa silid ni Kerimov. Tinutukan nito si Kerimov sa ulo at hiniling na tipunin nito ang lahat ng tauhan niya sa silid. Kinuha ng anak ni Kerimov ang bitag at iniwan si Pavel ng mag-isa habang nakita ni Suyan si Pavel na labis na sugatan sa sahig. At habang sinubukan ni Suyan tulungan nito, tumanggi ito sa tulong at hinimok siya na umalis. Ngunit determinado si Suyan na iligtas si Pavel kaya dinala niya ito palabas ng villa. At sa kabilang banda, ang Red Mafia Gang ay nagtipon sa silid ni Kerimov at nagtatanong kung bakit sila pinatawag. At hindi nila alam na patay na ang kanilang boss at gumawa ng panlilinlang si Suyan sa kanila. Ang time bomb ang tumapos sa kanyang plano at ang villa ay sumabog mula sa loob. Sinubukan ni Suyan na alagaan ang sugat ni Pavel ngunit tumanggi ulit ito sa kanyang tulong. Alam ni Pavel na ang kanyang oras ay dumating na ngunit masaya ito na hindi lumisan si Suyan sa tabi niya. Pagkatapos ang huling sandali ng pagsisisi ay sumalamin kay Pavel habang humiling ito ng tawad kay Suyan sa pagpapalaki niya sa kanya sa ganitong paraan. Hinawakan nito ang kamay ni Suyan at hiniling sa kanya na sumumpa ito na iiwan niya ang ganitong landas at mamuhay ng normal. At bago pa makapagsalita si Suyan, kinuha ni Pavel ang kanyang huling hininga at iniwan si Suyan ng mag-isa nang hindi makapaniwala. Inalag nito ang kanyang katawan ngunit ang kaluluwa ng matanda ay wala na. At habang nagdadalamhati si Suyan sa pagkamatay ni Pavel, nakatanggap ito ng isang litrato ng kanyang pamilya mula kay Philips. Ang litrato ay kapareho ng binigay ni Pavel kaya mabilis na tinwagan ni Suyan si Philips. Si Philips ay may bisitang babae na nag-aalok ng magandang halaga ng pera upang gawin nila itong kliyente. Gayunpaman, tinanggihan nito ni Suyan at isusuko na nito ang buhay ng pagiging assassin. Ang babae ay nag-alok na magpadala ng larawan na may kaugnayan sa kanyang nakaraan para sa bawat target na mapapatay nito. May kabuuang 6 na target at dapat magpadala si Siyo ng litrato ng bawat matagumpay na pagpatay. Tinanggap ni Suyan ang trabaho ngunit sa una humiling ito kay Philips na mag-ayos ng lugar na titirahan niya dahil ang Red Mafia ay sinundan siya sa kanyang lugar. Hinanap ni Suyan ang kanyang unang target na isang matandang lalaki na nangangaso. At habang papalapit ang lalaki sa gilid ng bangin upang puntaryahin ng isang hayop, lumitaw si Suyan sa lugar at tumalon sa ere habang itinali ang binti ng lalaki. Ang lalaki ay nahulog habang si Suyan ay nakasabit ng mahigpit gamit ang tali sa gilid ng bangin. Ang lalaki ay sugatan ngunit buhay pa rin at nag-iniksyon si Suyan ng likido sa tenga ng lalaki dahilan upang huminto ang puso nito. Kumuha ito ng litrato bilang pruweba at sa sumunod na umaga nang lumabas ang balita, lumalabas na ang matanda ay isang kilalang CEO na si Daewon. Isang investigador na pulis na si Hyunjin ang dumating sa pinangyarihan at habang iniisip ng lahat na isa itong aksidente, tumingin si Hyunjin sa mukha ni Daewon at binasa ang ekspresyon nito na tila may gusto itong sabihin bago mamatay. Naniniwala ito na isa itong kaso ng pagpatay sa halip na isang aksidente. At habang sinisiyasat nito ang krimen para sa mga ebidensya, pinakilala ni Officer Park ang kanyang sarili sa konserbatibong paraan at pinaliwanag ni Officer Lee na si Park ay ganun kumilos dahil mas mataas ang posisyon nito sa kanila. Umalis si Hyunjin nang hindi nagambala sa kawalan galang ng pulis at sa kanyang pagbalik nakita nito si Suyan na sinusubukan iligtas ang sugatan na hayop. At bukod sa pagiging assassin, siya rin ay isang veterinaryo. Inihagis ni Hyunjin ang isang dart at pinigilan ang hayop na tumakbo. At habang sinusubukan ni Suyan na iligtas ang hayop, inalok ni Hyunjin ang kanyang panyo upang takpan ang mata ng hayop. Tinanggihan ni Suyan ang kanyang tulong at dinala ang hayop sa kanyang sasakyan at hinarap siya ni Hyunjin dahil sa pagiging masungit nito at sa hindi magandang pag-uugali nito. At hindi na nakipagtalo, humiling ng tawad si Suyan at kinuha ang kanyang panyo at pagkatapos ay binigay nito ang kanyang business card. Hindi humanga si Hyunjin sa pag-uugali nito ngunit sinabi nito na tatawag siya kung sakaling kailangan nito ang kanyang serbisyo. Nagmaneho ito ng may pagkabigo habang regular na nagpupunta si Suyan sa isang restaurant na malapit sa kanyang bahay. Nagpupunta ito doon upang kumuha ng isang espesyal na lunchbox para sa may-ari ng kanyang apartment. Ang may-ari ng restaurant ay tila abala makipag-away sa kanyang asawa na humihiling ng pera sa kanya upang gamitin ito sa droga. Ang asawa nito ay kinuha ang upuan upang ihagis sa kanya ngunit pinigilan siya ni Suyan at inutusan ng ginang na ihanda sa kanya ang lunchbox. Ang lalaki ay tila masama ang loob kay Suyan para sa pakikialam nito ngunit hinayaan niya ito dahil wala ito sa posisyon upang harapin siya.
Kinuha ni Suyan ang lunchbox at nagtungo sa kanyang veterinarian shop at si Solgi na may-ari ng gusali at sinamahan siyang kumain. At habang kumakain nagtanong ito tungkol sa panyo na nakasabit sa gilid at si Suyan ay abala sa pagtatrabaho kaya tila hindi ito sumasagot sa kanyang mga tanong. Ang senior ni Hyunjin ay dumating kasama ang nakakagulat na ulat at ang karayom na natagpuan sa krimen ay may bakas ng nakakamatay na lason at may bakas din ng mga cocaine at nagpapahiwatig na tila ang killer ay isang drug addict. Ikinagulat ito ni Hyunjin ngunit bago ito magsalita si Officer Park at Lee ay nagmadali na may kumpirmadong ebidensya sa kanilang sospek. Si Suyan ay pinalabas na may sala ang abusadong asawa ng may-ari ng restaurant at inaresto ito ng mga pulis ng mabilis. Pinagmasdan ni Hyunjin ang babae habang nagmamakaawa sa mga pulis na hindi kayang pumatay ng kanyang asawa. Hindi nagbigay ng paliwanag ang mga pulis ngunit sa halip ay tumawag ito ng abogado. At sa silid ng interogasyon ng mapang-abusong asawa ay tumanggi na sumagot at galit na tinanggal ang kanyang sapatos upang kunin ang hiring gilya. At habang hinahanda nito ang kanyang sarili para sa iniksyon ng mga pulis ay pumasok at mabilis siyang pinigilan. Nagbabala si Hyunjin sa kanya sa mga kahihinatnan ng kanyang aksyon ngunit ang lalaki ay may pakialam lamang sa kanyang pagdrodroga. Habang ang buong opisina ay lumabas upang ipagdiwang ang paglutas nila sa kaso si Hyunjin ay nanatili at naniniwala ito na hindi ito magagawa ng lalaki dahil tila langgo na ito sa droga. Sinamahan siya ni Officer Lee habang pareho nilang inihayag ang kaparehong hinala at sinubukan nilang ikonekta ang bagay ngunit nalilito sila sa mga ebidensya na mayroon sila. At habang papauwi si Hyunjin ay masyadong nag-ambala sa paglutas ng kaso kung saan nasagasaan nito ang isang pusa. Nagmadali ito sa labas ng sasakyan at nakita ang pusa na labis na sugatan at habang nagpanik ito dahil hindi alam ang gagawin na alala nito ang vet na si Suyan na niligtas ang isang hayop kung saan binigay nito ang kanyang business card. Ang kanyang clinic ay malapit kaya naman nagmadali ito at dinala ang pusa sa kanya. At sa isang banda si Suyan ay isang assassin na pinapasabog ang ulo ng kanyang mga biktima at sa kabilang banda naman siya ay isang mabait na vet na labis ang pagmamahal sa mga hayop. Gumawa ito ng isang matagumpay na operasyon at ang pusa ay nagawa niyang mailigtas at nagbigay ito ng ginhawa kay Hyunjin. At bago umalis tumingin ito sa paligid ng clinic at sinubukan na makipag-usap kay Suyan ngunit pinaikli lamang ito ng binata. Pumasok si Solgi sa clinic at labis nagselos nang makita nito si Suyan na kausap si Hyunji ngunit kinuha nito ang kanyang pagkain sa lamesa at mabilis na umalis. At sa oras na umalis ang lahat nagtungo si Suyan sa isang silid at pinadala nito ang litrato ni Daewon kay Phillips at bilang kapalit na tanggap nito ang isa sa kanyang nakaraan. At habang naghahanap si Hyunji ng lugar na matutuluyan nagpa siya itong lumipat sa gusali ni Suyan. Si Solgi na siyang may-ari ng gusali ay inilibot siya sa paligid at napansin ni Hyunjin ang mga sira at humiling para sa pagsasaayos. Ngunit si Solgi na isang babaeng matigas ang ulo ay diretsyong tinanggihan ang kanyang gusto. At si Suyan mula sa pananaw ng isang assassin ay hindi gustong tumira ang isang opisyal ng pulis sa kapareho niyang gusali ngunit nagpas siya ang babae na tumira sa kaparehong lugar. Samantala hindi nakikisama ng maayos si Solgi kay Hyunjin habang sinasabi nito ang mga pagkukulang sa kanyang gusali. At kasabay nito nalaman ni Hyunjin na ang elevator ay hindi gumagana sa ika-4 na palapag. Hinarap nito si Solgi tungkol dito ngunit sinabi ng dalaga sa kanya na ang elevator ay para lamang sa may-ari. Nagalit si Hyunjin sa kanyang tugon bago tuluyang nagmaneho patungo sa trabaho. At habang patungo si Solgi sa kanyang paaralan tinambangan nito ng ilang lalaki na sinusubukan siyang kidnapin. Ito ay mga tauhan ng kanyang tiyuhin at ang kanyang tiyuhin ay hinahabol ang kanyang malawak na pag-aari. Ang lalaking ito ay masamang tao na sinusubukan kunin ang mga pag-aari ng dalaga dahil ito ay bata pa. At sa kabutihang palad dumating si Suyan sa eksena at marahan na naglakad patungo sa kanila ngunit bago pa ito makalapit lumitaw si Hyunjin sa tabi niya at binalaan ang mga lalaki na lumayo. Hindi nila seneryoso si Hyunjin kaya naman humiram ito ng soda can kay Suyan at inihagis ito ng buong puwersa. Nabigo ito sa unang pagkakataon ngunit sa pangalawang pagkakataon tinamaan ito ang lalaki sa mukha. Nakipaglaban ito sa dalawang lalaki gamit ang pisikal at kaunting tulong kay Suyan mula sa likuran at nadaig nila ang mga ito. Habang ang bahay ni Phillips ay muling pinasok ng Red Mafia Gang tinawagan nito si Suyan at nagtanong kung ayos lamang ito. Sinabihan siya ni Suyan na huwag mag-alala bago nito binaba ang tawag habang naglakad si Suyan patungo sa kanyang clinic at sinamahan siya ni Hyunjin dahil pareho silang nakatira sa iisang gusali. Nagsalo sila sa soda can habang pinag-uusapan ang mga kaganapan na nangyari sa mga nakaraan araw.
Bagamat ang kanilang pag-uusap ay one-sided at si Hyunjin lamang ang nagbabahagi ng kanyang saloobin, si Soyan naman ay nakikinig ng mabuti. At pagdating sa klinik, nakita ni Hyunjin ang kanyang pusa at masaya itong binati ang hayop. At habang naghihintay si Soyan na umalis siya, umupo ito at nagsimulang makipag-usap tungkol kay Solgi at sa kanyang nakaraan. Nawala ni Solgi ang kanyang mga magulang sa murang edad at mula noon ang natira na lang ay ang mga kamag-anak niyang mapagsamantala na hinahabol siya sa kanilang kayamanan. Alam nito ni Soyan dahil siya at si Pavel ang pumatay sa kanyang mga magulang, ngunit hindi nito magawang pumatay ng batang babae na nakita ang lahat ng nangyari. At habang tinatalakay ni Hyunjin ang kanyang nakaraan, nagkataon na nasa paligid si Solgi at naririnig ang kanilang pag-uusap na labis nitong ikinagalit dahil ayaw nitong pinag-uusapan ang kanyang nakaraan. Ang Russian gang na Red Mafia ay dinodroga ang mga batang babae at ginagamit sila para sa sex trafficking, at ang mga pulis ay nagtap sa kanilang lokasyon, at ganun din si Soyan at si Hyunjin ay pumasok sa kanilang hideout at nagkukunwari bilang isang technician, ngunit hindi ito handa sa kanyang haharapin. At mula sa camera na nakatagaw sa kanyang salamin, tinignan nito ang kanilang hideout, at habang nagtatanong ito ng maraming tanong at maingay ang mga lalaki ay naghinala sa kanyang pag-uugali, ngunit nagpatuloy ito hanggang sa ang isang babaeng bihag ay tumakas mula sa isang silid. Ang isa sa kanila ay sinubukan na drogahin si Hyunjin, ngunit mabilis itong nakalaban sa lalaki. Si Hyunjin ay mabilis na nadaig at nasa panganib, ngunit biglang lumitaw si Soyan at dinala ang lahat sa isang silid. Madali nitong pinatomba ang ilan sa lalaki gamit ang kanyang kakayahan, at nang dumating ang backup ni Hyunjin, nagtungo ito sa pinuno ng Red Mafia at hinarap niya ito sa rooftop na walang mapupuntahan. Ngunit ang Russian Mafia ay masyadong mabilis kumilos para sa kanya. Bumaril ito kay Hyunjin nang hindi man lang ito napansin ng dalaga. At doon gumawa si Soyan ng isang sorpresang paglitaw at iniligtas ito. Kinuha nito ang bala sa kanyang likuran at iniligtas si Hyunjin habang patuloy na nakatingin si Hyunjin sa kanyang mata at binaril ang lalaki. Kalaunan ang lalaki ay nakatakas at mabilis itong sinundan ni Soyan, ngunit si Hyunjin ay labis ang gulat. Sinubukan nito na pigilan si Soyan, ngunit sinundan nito ang lalaki habang dumating ang backup ni Hyunjin, kung saan nasa ayos na ang lahat at si Soyan ay nanatiling malas at nawala ang lalaki sa kalye, ngunit patuloy nitong iniisip kung paano niya iniligtas si Hyunjin at kung paano nito muntik mahuli ang Russian boss. At habang nagtratrabaho si Soyan sa kanyang klinik, pumasok si Solgi sa klinik at binati siya ng isang ngiti. Nagtanong ito kung maaari nitong paalisin ang kanyang bagong tenant na si Hyunjin. At si Solgi na naguluhan ay sinubukan imbestigahan kung silang dalawa ay nag-away, ngunit nang sinubukan nitong kausapin si Soyan, mabilis siya nitong pinaakyat sa itaas. At sa kabilang banda, si Hyunjin ay iniisip pa rin ng Russia na nakatakas at sinisisi nito ang kanyang sarili dahil sa pagiging malapit at hindi niya ito nahuli. Nakatanggap ito ng tawag mula kay Officer Lee na pinaalam sa kanya na ang CCTV ay hindi siya nakunan at ngayon nawala ito na parang multo. Ngunit naniniwala si Hyunjin na nagtatago lamang ito sa malapit dahil nahuli ang kanyang tauhan at nasira ang negosyo nito. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, hindi nakalimutan ni Hyunjin na ipagdiwang ang kanyang kaarawan at dinala nito ang cake sa klinik ni Soyan at pinagdiwang ang kanyang kaarawan. Nagtanong si Hyunjin kay Soyan kung may mga kaibigan ba ito na namimiss niya, at si Soyan na tila tipo ng isang lalaki na walang nararamdaman sa kanyang puso. Ngunit sa kaibuturan, namimiss talaga nito ang kanyang kababatang kaibigan. Ito ay isang mainam na pag-uusap sa pagitan nila, at sa unang pagkakataon si Soyan ay nagbahagi ng personal tungkol sa kanyang sarili. Nagtungo ito sa kanyang lihim na silid kung saan itinago nito ang papel na eroplano na binigay sa kanya ng kanyang kababata. Tumingin ito ng may pag-asa at kalungkutan at binisita ang isang pambihirang masayang alaala. Si Soyan ay may bisitang hindi inaasahan sa kanyang klinik na siyang foster na ina ni Hyunjin. Si Hyunjin at ang kanyang ina ay hindi masyadong malapit sa isa't isa at nag-alok ito ng malaking halaga ng pera kay Soyan upang bantayan siya at sabihin ang mga ginagawa nito sa araw-araw. Sinabi nito sa kanya kung paano ito nag-aalala tungkol sa kanyang anak dahil ang kanyang trabaho ay lubhang mapanganib, at habang isinasaalang-alang ang kanyang mga alalahanin, magalang na tumanggi si Soyan sa kanyang alok. At nang pumasok si Hyunjin sa kanyang apartment, nagulat ito nang makita ang mamahaling kasangkapan sa kanyang bahay at ang kanyang ref na puno ng pagkain. Nalaman nito na ang kanyang ina ay binisita siya at dinala nito ang lahat ng bagay habang nagpasalamat ito sa tawag, ngunit sa katunayan siya ay labis nagagalit dahil pumasok ito sa kanyang pamamahay. Ang kanyang foster na ina ay nagkaroon ng sakit sa isip nang pumanaw ang anak nito. Kaya naman inampun nito si Hyunjin at itinuri nito bilang kapalit sa kanyang unang anak, ngunit hindi siya nito minahal.
Si Hyunjin ay nagtungo kay Soyan at bago pa ito magreklamo tungkol sa kanyang foster na ina na pumasok sa kanyang bahay, pinaupo siya ni Soyan upang pakalmahin siya. At habang abala ang mga ito, nakita nito ang Red Mafia na nakatayo sa kabilang kalye at pinagmamasdan siya. Ang Russian na lalaki ay nakita ang kanyang address kay Phillips at ngayon si Solgi ay nasa panganib. Si Soyan ay nag-aalala dahil ang lalaking Ruso tila sinusundan si Solgi. Sinundo siya ni Soyan mula sa paaralan at binigyan din siya ng pito para hipan sa panahon ng emergency, ngunit hindi ito seneryoso ni Solgi. Nagsimula itong sumipol para sa katuwaan na ikinagalit ni Soyan, ngunit hindi nito masabi sa dalaga na siya ay nasa panganib. At matapos na tawagin si Soyan nang walang dahilan ay pinagtawanan niya ito, ngunit napunta ito sa panganib nang pumasok ang Rusong lalaki sa kanyang bahay. Takot itong tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit wala itong matatakbuhan. Sinubukan niyang hipan ng sipol, ngunit inihagis siya ng lalaki sa sahig. Si Soyan ay dumating upang iligtas siya sa tamang oras at sa pangatlong pagkakataon ng paghaharap nila gamit ang pisikal, muling sinigurado ni Soyan na nakatikim siya. Si Soyan ay palihim na naglagay ng tracking device sa kanyang kwelyo at muling nakatakas ito matapos na magulpi, ngunit sa pagkakataon na ito hindi siya hinayaan ni Soyan na makalayo. Inilabas ni Hyunjin ang impormasyon ng hideout ng Russian habang nagtatanong sa kanyang mga tauhan, habang dinala ni Hyunjin ang buong pulis upang arestuhin ito. Si Soyan ay sumakay sa kanyang motor upang makapaghiganti at hindi niya ito pinapakita, ngunit si Solgi ay parang pamilya niya at ang pag-atake sa kanya ay ang pinakamaling desisyon na ginawa ng lalaki. Sinundan niya ito at lumapit sa kanya bago ito makatakas ng bansa at itinutok ni Soyan ang kanyang baril sa kanya habang marahan itong umatras. At sa oras na gumalaw ang kanyang kamay upang abutin siya, binaril ni Soyan ang kanyang kamay at nakaramdam ito ng labis na galit, kaya wala ito sa mood makipaglaro sa lalaki. Ang Russian Mafia ay sinubukan na bumili ng oras at nag-alok ito na sasabihin kay Soyan ang tungkol sa kanyang nakaraan kasama ang mga pangalan na may kaugnay, ngunit naiinis na si Soyan sa kanya at pinasabog ang kanyang ulo. Nakita ng mga pulis ang katawan nito sa dock na may bala sa kanyang ulo at alam ni Hyunjin na ang lalaking nakamaskara ang pumatay bago sila makarating. Ngunit hindi nito alam na ang lalaki na nakamaskara ay si Soyan at ang mga doktor sa forensic ay nakahanap ng ilang clue at tinawag si Hyunjin upang ipaliwanag ito. Ang bala sa ulo ay nagsasabi na ang killer ay may kakayahan at dahil ito sa assassin si Soyan. Ngunit ang importanteng nalaman nila ay ang sugat nito sa binti ay may katulad na sugat na katugma sa katawan ni Daewon. Ang blade na ginamit sa pagpatay ay kakaiba at hindi ito makikita sa kahit saan sa bansang Korea. At mahirap ito intindihin para kay Hyunjin na ito ang kaparehong killer na pumatay sa CEO. Samantala si Soyan na isang assassin ay unti-unting nahuhulog kay Hyunjin at nagsimula niya itong pansinin, katulad ng pagbili nito ng gulay sa isang matandang babae at nagbibigay ng mga tsaa sa mga estranghero. Ngayon ay nais na nitong makasama ang dalaga kahit pa hindi niya ito tanggap at nagsimulang mahulog ang kanyang loob. Ang matandang nagtitinda ng gulay ay nag-abot sa kanya ng isang bag ng gulay at sa pag-aakalang nobyo ito ni Hyunjin. Nagmukha rin silang magkasintahan dahil palagi silang magkasama at ngumiti si Hyunjin kay Soyan bago sila maglakad ng magkasama. At si Phillips na ngayon ay nakatira kasama si Soyan matapos na makatakas sa Red Mafia at binigay sa kanya ang larawan ng sunod na target. At ito ay si So Won-sok na congressman ng Korea, ngunit sa totoo siya ay sangkot sa maraming madilim na bagay na nangyari ilang dekada ang nakaraan. Si Soyan ay pumasok sa aksyon at kumuha ng litrato ng kanyang target mula sa malayo, pagkatapos ay tiniktikan niya ito sa paliparan at naghahanap ng perpektong pagkakataon upang makalapit sa kanyang target. Ang anak ni So ay tumawag ng vet upang gamutin ang kanyang pusa na may sakit at tinawagan nito si Soyan. At si Soyan ay hindi laman assassin, siya rin ay talagang kilalang vet sa lugar at pinatawag ito sa bahay ni So. At ito ang kanyang perpektong pagkakataon para mag-embestiga sa kanyang nakaraan, at habang inaalagaan ng pusa pumasok si Soyan sa pribadong lugar ni Mr. So. At gamit ang ilang tech gadget binuksan nito ang safe at kinuha ang file ng isang bahay ampunan. Kumuha ito ng mga litrato sa pahina at hindi rin makita ang kanyang hinahanap na number 88. Ang kanyang matagal ng kaibigan na nawala ay binibigyan siya ng eroplanong papel na may numero ng 88, kaya naman ang numero na ito ay may kaugnayan sa kanya. Nakita nito ang numero ng profile ng bata, ngunit ang larawan nito ay nawawala at may sadyang nagtanggal ng litrato dahil nais na burahin ang patunay ng kanyang pag-iral, ngunit alam na nito na ang number 88 ay isang batang lalaki. At habang lumalapit ito sa kanyang nakaraan ay mas tila dumidilim ito at tila may maling nangyayari sa bahay ampunan.
Si Phillips ay nagbigay ng interesanteng update tungkol sa ampunan at ang pagse-search tungkol kay So at sa ampunan ay pinagbabawal sa Korea, ngunit si Phillips ay isang natural na talentado pagdating sa paghahack ng mga computer. Binigay nito kay Soyan ang lokasyon ng ampunan at sumakay ito sa kanyang bike. At sa pagkakataon na ito nang pumunta si Soyan sa ampunan, nagtungo din si Hyunjin doon sa kaparehong oras. Si Hyunjin ay nasabihan tungkol sa ampunan na ito ng kanyang bagong prosecutor na kakaiba at palaging nanliligaw sa kanya. At sa oras na pumasok sila sa ampunan, nagsimula nilang maalala ang mga bagay at naalala ni Soyan ang papel na eroplano at ang kanyang nag-iisang kaibigan, pati na rin kung paano siya kinaladkad palabas at dinala sa ibang lugar, at ito ang huling pagkakataon na makita niya ang kanyang kaibigan. Alam nito na siya ang number 88 ng ampunan, at sa kabilang banda si Hyunjin ay nagsisiyasat at naghahanap ng mga clue tungkol sa kanyang kaibigan. Nakarating ito sa isang dingding na may butas na natatakpan ng brick at tinanggal niya ito, at naalala na ito ang kanilang sikretong butas kung saan sila nagpapalitan ng bagay. Ang number 88 ay nagbibigay sa kanya ng pagkain habang gagawa siya ng eroplano para sa lalaki. At habang sinusuri ni Hyunjin ang pader, naramdaman nito na tila may nakatingin sa kanya, at ito ay si Soyan na nagtatago sa isang sulok na pinagmamasdan siya ng mabuti. At habang umalis si Hyunjin, siniyasat ni Soyan ang bahay ampunan at nakahanap ng name tag na Lee Yun-han, at ito ang kaparehong pangalan na nakasulat sa isa sa eroplanong papel. Hindi maintindihan ni Phillips ang koneksyon sa pagitan ng dalawa, ngunit alam ni Soyan kung ano ito para sa kanya. Si Hyunjin na kasama niya sa gusali at ang kanyang nakakabatang kaibigan na si Lee na gumagawa ng eroplanong papel ay iisang tao lamang, at nakaramdam ito ng lungkot kung paano kinuha sa kanila ang kanilang buhay, at inalala nito kung paano sila trinato sa ampunan at halos walang makain. Hindi nito maalala kung paano siya nakaligtas nang nawawala ang halos lahat ng bata sa ampunan, at si Hyunjin ay inampun ng chairman na si Do Jae-won, at ang asawa nito na si Yoon So-won ay nais na maging valley dancer si Hyunjin, ngunit hindi ito masaya sa pagsasayaw. At matapos na magtungo sa ampunan, bumalik si Hyunjin sa kanyang apartment nang makita nito ang isang bike sa sulok, at napansin na ito ang kaparehong bike na nakita niya sa labas ng ampunan. At syempre ito ay kay Soyan, at habang nakikipag-usap kay Solgi, nalaman nito na si Soyan ay palaging nakatingin sa kanyang pintuan ng madalas. Pinagalitan sila ni Solgi dahil sa pag-uugali nila ng kakaiba na tila nagseselos siya. Nagbigay si Hyunjin ng sapilitang ngiti at nagtanong tungkol sa bike, at ang kanyang pagdududa ay nabigyan ng sagot na si Soyan ang batang number 88, ngunit kailangan niya rin itong kumpirmahin, kaya inimbitahan niya ito at ang iba pa para maghapunan. Nakakita si Soyan ng papel na eroplano sa kanyang bahay at binuksan niya ito at nakita ang nakasulat na Happy Birthday number 88. Hindi makontrol ni Hyunjin ang kanyang emosyon habang tinitignan nito si Soyan na kumuha ng litrato sa eroplano. At dahil alam na nila ang bawat sikreto ng isa't isa at ang kanilang pagkakaibigan, ay nagsimula talaga sa ampunan, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol dito. Mahinahong nakinig si Soyan habang nagsasalita si Hyunjin tungkol sa kanyang madilim na nakaraan. At habang hindi pinapakain, pinipilit din itong magtrabaho, at ito ay labis na madilim hanggang sa dumating si Soyan sa kanyang buhay. Siya ay parang isang tanglaw sa kanyang buhay at liwanag sa kanyang dilim. At sa gabi si Soyan ay nagtungo sa bahay ni So upang humiling ng sagot sa kanyang mga tanong habang tinutukan niya ito ng baril. Nagtanong ito tungkol sa insidente na nangyari sa ampunan 19 na taon ang nakalipas. Galit ito na tumanggi sa pagkakasangkot niya sa insidente at nakiusap na huwag siyang patayin. At habang kakalabitin ni Soyan ang baril, ang apo ni So ay pumasok sa silid at naalala ni Soyan si Seogi nang nagtatago ito sa isang sulok na labis ang takot. Hindi magawang patayin ni Soyan si So sa harap ng kanyang apo, kaya naman hinayaan niya itong mabuhay. Si Soyan ay dating elite assassin na walang emosyon sa kanyang puso, at kakalabitin nito ang gatilyo nang hindi nagdadalawang isip. Ngunit ngayon tila siya ay mayroon ng emosyon at pakiramdam na kahinaan ng isang assassin. Tinignan nito ang lahat ng kanyang baril habang iniisip ang kanyang buhay, at siya ay isang assassin at hindi niya ito mababago sa kanyang sarili. At si Phillips ay nagulat nang makita nitong buhay at masigla si So sa telebisyon, at inaasahan nito na tatapusin ni Soyan ang target, ngunit ngayon siya ay nasa problema dahil magtatanong sa kanya ang kanilang kliyente. Nagmadali ito kay Soyan at pinakita sa kanya ang pagkadismaya nito dahil alam nitong hindi pa nabibigo si Soyan na pumatay ng kanyang target, at hinayaan niya talaga itong mabuhay. Si Soyan ay pagod na pumatay at sinabi nito sa kanya na pagod na siya sa buhay na ganito, at hindi makapaniwala si Philip sa kanya dahil palagi nitong nagagawa ang trabaho ng maayos. Tinawag niya itong mahina at sinisi si Hyunjin sa panggugulo nito sa kanyang utak habang sinubukan siyang pakalmayan ni Soyan at sinabing ipapaliwanag nito ang lahat sa kanyang kliyente.
Ngunit pagkatapos ng kanilang pagtatalo umalis si Phillips nang may labis na pagkabigo. Sinubukan nito na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang kliyente at nagpadala ito ng litrato sa kanya at sinabi ng kliyente na ipadala ito kay So-Yan dahil mapipilitan siyang ituloy ang kanilang misyon. At sa kabilang banda binalaan ni So-Yan si Phillips na hanapin ang kanilang kliyente dahil tapos na itong kumuha ng misyon at nais na direktang malaman ang kanyang nakaraan. Binisita ni So-Yan ang punerarya kung saan nakita nito ang larawan ng isang babae at ito ang kaparehong larawan na ipinadala ng kliyente nang patayin niya ang unang target. At nakakagulat nakita nito ang pangalan na Hyunjin na nakasulat sa frame at ang batang babae sa larawan ay ang tunay na Hyunjin na namatay 19 na taon ang nakalipas. Si Lee Yang Yon ay binigyan ng pangalan na Hyunjin nang siya ay inampun ng tunay na ina ni Hyunjin. At habang mas lumalapit si So-Yan sa kanyang nakaraan mas lalo itong nakakalito. Naghintay si So-Yan kay Philip sa kanyang opisina upang imbestigahan ang kliyente at muli nitong tinignan ang larawan na pinadala nito at sa tingin ni So-Yan na alam ng kliyente ang tungkol sa pagkamatay ni Hyunjin. Naniniwala ito na ang kliyente ay may alam tungkol sa kanyang nakaraan kaya naman kailangan niya itong mahanap. Kinumbinsi siya ni Phillips na patayin ang target at kunin ang pera at larawan dahil yun ang pinakamadaling paraan. At habang umalis ito sa kanyang bahay nakatanggap si So-Yan ng isang tawag ng pagbabanta mula sa kliyente at sinabi na gawin nito ang kanilang utos o mamamatay ang isang tao na malapit sa kanya. Hindi masyadong nagbigay ng pansin si So-Yan sa pagbabanta at sinabihan ito na gawin ang kanilang gusto. Ngunit narinig nito na pinaandar ng kanilang kliyente ang sasakyan at nakita ni So-Yan si Hyunjin na patawid ng kalsada na nalilito sa kanyang pag-iisip. At habang nag-alala ito nagmadali si So-Yan upang iligtas si Hyunjin habang papalapit ang sasakyan sa kanya ng buong bilis. Tumalon si So-Yan sa tamang oras at nagawang iligtas ang kanyang buhay sa pangalawang pagkakataon. At habang nagsalita si So-Yan at bumalik sa klinik at labis ang galit nito sa kliyente at nais nito na hanapin siya ni Philip sa kahit anong paraan. Plano nitong patayin si So habang abala ito sa kampanya sa gitna ng karamihan at dahil hindi ito sa natatakot siya sa kliyente at nais nito ipakita ang kaya niyang gawin. Binalaan nito si Phillips na hanapin nito ang kliyente o papatayin niya silang lahat kasama siya. Si Hyunjin at ang mga pulis ay alam na maaaring patayin si So ng killer dahil ang kanyang pangalan ay nasa diary na nakita malapit sa katawan ni Min-hyuk. Si Min-hyuk ay isang reporter at kaibigan ni Hyunjin at nakita nila ang diary na may pangalan ng mga matataas na CEO at presidente na nakatala dito kabilang na si So at Do Jae-won. At nagkataon maliban kay So at Do Jae-won ang lahat ay pinatay ng isa-isa ng walang sospek at ayon kay Hyunjin ito ay serial na pagpatay at ang susunod na target ay si So at hindi siya nagkamali. Si So-Yan ay inihanda ang kanyang sniper at kinuha ang posisyon at binaril nito ang kongresista sa harap ng lahat. Ang mga tao ay nagsimulang tumakbo sa paligid at nakaramdam ng labis na gulat si Hyunjin habang lumingon ito sa paligid upang hanapin ang sospek. Nakita nito si So-Yan na nakasuot ng maskara at dala ang isang case at naglalakad ito na tila walang pakialam ngunit sinundan siya ni Hyunjin nang hindi sinasabi sa kanyang mga kasama. Tinutok nito ang kanyang baril kay So-Yan at inutusan nito na huminto at habang papalapit ito sa kanya ang kanyang puso ay nagsimulang tumakbo ng mabilis at naalala nito ang kanyang mata nung iniligtas siya nito sa rusong lalaki sa rooftop. At ngayon kailangan nitong tanggalin ang kanyang maskara at tignan kung sino talaga siya. At habang aalisin ito nawala ito sa kanyang sarili at isang iglap na gawa siyang madisarmahan ni So-Yan. Sinubukan ni Hyunjin na pabagsakin ito gamit ang pisikal ngunit madali lang kinuha ni So-Yan ang posa sa kanyang bulsa at iginapos ang kanyang kamay. Si Hyunjin ay hindi pa nadismaya ng labis katulad ng nararamdaman niya ngayon. Pinagalitan nito ng kanyang mga superior dahil sa pinatakas nito ang killer at nakaramdam ito ng pagkadismaya sa kanyang sarili ngunit wala itong oras upang malungkot. At habang hinahanda ni Hyunjin ang sketch ng mukha ng killer na pagtanto nito na ang sketch ay kahawig ng mga mata ni So-Yan. At ngayon nagdududa ito kay So-Yan at nagsimula itong magtanong sa kanyang sarili kung kilala ba talaga niya ito. Naghanap ito sa klinik kung saan ito nagtatrabaho at upang kumpirmahin ang kanyang hinala dumiretso ito sa isa pang klinik upang malaman kung naroon si So-Yan sa araw ng pinatay si So. Nakita nito si So-Yan sa lugar ngunit nag-aalinlangan pa rin ito at gustong malaman kung naroon siya sa panahon ng pagpatay. Tinawagan ni So-Yan ang kanyang manager at sinabihan si Hyunjin na siya na mismo ang magtanong. Sinabi ng manager na dumating si So-Yan ng hapon at sinabihan ni So-Yan ang kanyang manager na magsinungaling kay Hyunjin. At sa kabilang banda pinakita na nakipagpulong si Philip sa kliyente na si Yoon Ji-hae at sa mga oras na makikipagkita ito ilang lalaki ang kinuha siya.
Si Suyan ay dumating upang iligtas siya at binugbog ang mga lalaki na mas malaki pa sa kanya nang walang hirap. Hiniling nito kay Phillips na subaybayan ang IP address ng telepono ni Yoon Ji-hae ngunit hindi niya ito magagawa dahil gumagamit ito ng VPN bago sila mag-usap. Inutusan ni Suyan si Phillips na makipag-ugnayan kay Yoon Ji-hae at kunin ang litrato na ipinangako niya. Nakatanggap sila ng litrato ni Hyun-jin na lumikha ng maraming kalituhan sa isip ni Suyan at naisip nito na dapat niyang bisitahin ang foster na ina ni Hyun-jin na siyang asawa ni Do Jae-won. At habang nakatayo sa pinto ng bahay ni Do Jae-won naalala nito ang isang sulyap sa kanyang nakaraan. Pumasok ito sa loob ng bahay at malapit na nagmasid sa party ng mga nakakataas at kinausap ni Do Jae-won si Yang Yun na siyang doktor at partner na sangkot sa kanyang masamang negosyo. Kumukuha sila ng mga organs mula sa mga ulilang bata at inililipat ito sa kanilang mayaman na pasyente. At habang ang party ay nagaganap sa bahay sa ibang lugar naman ay ginagawa ni Yang Yun ang operasyon sa bata. Ang lahat ay nagsimulang lumiwanag at kinukuha nila ang mga organs mula sa mga bata para ibenta ito sa mga mayayamang tao at nalaman ni Suyan ang tungkol sa kanilang madilim na sikreto at plano nitong gumanti. Naalala ni Suyan ngayon ang halos lahat sa kanyang nakaraan at naalala nito ang isang gabi sa kanyang pagkabata kung saan nagtungo ito sa bahay ni Do Jae-won at tinawag si Hyun-jin. Lumabas si Hyun-jin at nakipagkita sa kanya saglit bago dumating ang kanyang ina at pinapasok siya sa loob. Malinaw nitong naalala kung paano siya dinala ni Do Jae-won sa isang sasakyan at dinala siya sa isang warehouse sa kalagitnaan ng kagubatan. At sa warehouse na yon may iba pang bilang ng bata mula sa ampunan at inutusan ni Do Jae-won si Park Tae na patayin silang lahat habang lumabas ito saglit. Ang isa sa mga bata ay sinabi kay Suyan na tumakbo at nagtago ito sa ilalim ng kumot at naghintay kay Park Tae na hanapin siya. At sa oras na umalis ito tumakbo si Suyan sa abot ng kanyang makakaya at kalaunan nakalabas ito ng warehouse ngunit pinaalam ito ni Park Tae kay Do Jae-won na bumalik upang hanapin siya. Nakita ni Do Jae-won si Suyan na tumatakbo sa kalagitnaan ng kalsada at binangga nito ang bata. Si Suyan ay walang malay nang ilagay siya ni Do Jae-won sa isang bag at sa kasalukuyan si Do Jae-won ay nakikipag-usap sa isang lalaki habang si Suyan ay nagtatago sa likod ng kurtina at nag-iwan ito ng dalawang tanong sa kanya. Ang una ay kung ama ba niya si Do Jae-won at ang pangalawa ay kung bakit nila pinapatay ang lahat ng mga bata. Samantala lumabas si Hyun-jin upang maghapunan kasama ang mga pulis at matapos na malasing nagtungo ito sa klinik ni Suyan upang kausapin siya. Pinag-usapan nila ang kanilang pagkabata at sinabi sa kanya ni Hyun-jin na natutuwa ito na isa siyang vet at hindi isang kriminal. Hindi maintindihan ni Suyan kung ano ang ibig sabihin niya kaya naman binahagi ang kwento ng kanyang kasamahan na hinahabol ang pinuno ng isang pasugulan sa loob ng 3 buwan. At nang mahuli niya ito lumalabas na ang boss ay ang kanyang kaibigan mula sa elementarya. Sinabi ni Hyun-jin kay Suyan na gumaan ang pakiramdam nito dahil hindi ito sangkot sa anumang gawaing kriminal. Ngumiti si Suyan at nagtanong sa kanya na paano kung mali siya. Ginamit ni Suyan ang telepono ni Phillips upang mag-send ng video kay Yoon Ji-hae upang mapalabas niya ito sa kanyang lungga. Mabilis na nakipag-ugnayan ito kay Suyan upang talakayin ito sa kanya. At si Go Hyan-woo ay isang researcher na nagtatrabaho sa biotech na kumpanya ni Do Jae-won. Nalaman ni Hyan-woo ang tungkol sa madilim na sikreto ng kumpanya at kung paano pinapatay ni Do Jae-won ang mga batang ulila. Nagbitiw ito sa kanyang trabaho at sinubukan na ilantad ang kumpanya ngunit si Do Jae-won ay isang demonyo. Hinarap nito si Hyan-woo sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang pamilya at pinalabas na siya ang may sala. Si Hyan-woo ay nakatakas at nagtago habang nagplaplano ng tamang oras para gumanti. Pinakita ni Yoon Ji-hae kay Hyan-woo ang video at sinabi sa kanya na gustong malaman ni Suyan ang tungkol sa kanyang ama at pinayuhan siya ni Hyan-woo na mag-ingat at huwag maliitin si number 88. Samantala si Suyan ay sabik na malaman ang tungkol sa kanyang ama pati na rin ang dahilan sa pagpatay ng bata. Naalala nito ang kanyang engkwentro kay Park Tae at kung paano nito pinapatay ang mga bata. Nais nito na gumanti sa lahat ng sangkot sa krimen at dahil dito si Suyan ay nagpadala ng video ng iligal na operasyon ng transplant kay Do Jae-won bilang isang banta. Si Do Jae-won ay tila nag-aalala sa unang pagkakataon dahil ayaw nitong lumabas sa media. Naglakad ito ng may labis na galit at binangga ni Suyan dahilan upang malaglag ang telepono. Binigay ito ni Suyan sa kanya at humiling ng tawad at hindi alam ni Do Jae-won na si number 88 ay sabik na gumanti sa kanya. Ang pusa ni Hyun-jin ay nagkasakit kaya naman dinala niya ito kay Suyan at matapos na suriin ito walang nakitang mali si Suyan dahil ang temperatura nito ay normal. Ngunit inihayag nito na maaaring nakakaramdam ng depresyon ang pusa.
Ang mga pusa ay sensitibong hayop at maaari silang ma-depress kung nangyayari ito sa kanilang amo. Sinabi ni Suyan kay Hyunjin na maglaan ng oras para sa kanyang sarili dahil masyado itong abala sa pagtatrabaho. Tiniyak ni Hyunjin sa kanya na sisimulan nitong alagaan ng mabuti ang kanyang sarili. Nang si Hyunjin at ang prosecutor na si Yunwoo ay bumisita sa bahay ni So, nakita nila ang sirang safe. At matapos na tanungin ng bantay, nalaman nila na si Park Tae lamang ang pinapayagan na makalapit sa safe. Si Park Tae ay personal na assistant ni So, ngunit lihim na nagtatrabaho para kay Do Jae-won at nagpasya si Hyunjin na arestuhin si Park Tae at tanungin siya. At sa kabilang banda, nalaman ni Do Jae-won ang tungkol sa intensyon ni Yoon Ji-hae. Pinakita ng kanyang assistant sa kanya ang larawan ng ankle band ng isang sanggol na natagpuan sa telepono ni Yoon Ji-hae. At habang nakatingin ito sa litrato, binisita siya ni Hyunjin para magtanong, at habang humantong ang lahat sa kanyang kumpanya, nais nito na sagutin ni Do Jae-won ang kanyang mga tanong. At nagtanong ito tungkol sa ampunan at sa mga batang nawala na walang record. Hindi sumagot si Do Jae-won sa kahit anong tanong at sa halip ay pinaalis siya sa lugar. Si Hyunjin ay walang ebidensya laban sa kanya, kaya hindi maaaring gumawa ng anumang legal laban sa kanya, at alam nito na ang kanyang foster na ama ay hindi malinis. At habang sinusuri ang kanilang mailbox, nakita ni Officer Lee ang isang artikulo 19 na taon ang nakalipas sa panahon ng kontrobersya sa bahay ampunan. Sinabi ng artikulo na maraming kalansay ng mga bata ang natagpuan malapit sa ampunan. Ang artikulo ay tinanggal sa kaparehong araw na nai-publish ito, kaya walang nakakaalam tungkol dito, ngunit ngayon tila ay may nagpadala nito sa kanilang address. Nagtungo sila sa lokasyon kung saan natuklasan ng mga bangkay at nagsimulang maghukay. At matapos ng ilang oras, nakita nila ang patay na katawan ng isang babae, at si Hyunjin at Officer Lee ay sinuri ang CCTV para hanapin ang tao na naghatid ng artikulo sa kanilang address. Ang tao na nagpadala sa kanilang address ay si Yoon Ji-hae, na labis sa kinagulat ni Hyunji at Officer Lee at nagtataka kung bakit sila tinutulungan nito. Ngunit sa ngayon si Yoon Ji-hae ay nahuli ng tauhan ni Do Jae-won, at mas lumala ang sitwasyon dahil pinadala ni Yoon Ji-hae ang litrato sa mga pulis. Pinaalam ng tauhan ni Do Jae-won sa kanya ang sitwasyon na pinadala nito ang artikulo sa isang opisyal ng pulis. Nanatiling kalmado si Do Jae-won at inutusan nito na huwag patayin ang telepono ni Yoon Ji-hae dahil susubukan ni number 88 na makipag-ugnayan sa kanya. At sa katunayan, tama siya, tinawagan ni Hyun-woo si Yoon Ji-hae ng maraming beses, ngunit nang hindi ito sumagot, humiling ito ng tulong kay number 88. Pinadala nito ang lokasyon ng kanyang telepono kay number 88 at sinabi sa kanya na kung gusto nitong iligtas ang mga batang ulila, kailangan nitong sundan ang lokasyon. At sa kabilang banda, si Hyunjin ay binigay ang numero ni Yoon Ji-hae kay Officer Lee at hiniling sa kanya na subaybayan ang lokasyon nito. Sinundan ni Hyunjin ang lokasyon at napunta ito sa isang lugar sa kagubatan, at nakita nito ang sasakyan ni Soyan sa lugar na ikinagulat niya. Tinawagan nito si Soyan upang kumpirmahin kung nasa lugar ito, ngunit sa oras na nasa tawag sila, sinalakay siya ng mga tauhan ni Do Jae-won. Narinig siya ni Soyan na sumigaw na tumakbo upang iligtas siya. Hinarap nito ng mag-isa ang mga lalaki at pinatumba ang bawat isa sa kanila. Ngunit sa laban, si Hyunjin ay lubhang nasugatan, at habang sinusuri siya ni Soyan, ang isa sa tauhan ni Do Jae-won ay sinubukan na saksakin siya mula sa likuran, ngunit tumalon si Hyunjin at tinanggap ang atake. Si Hyunjin ay na-admit sa ospital at labis na nag-abala ang prosecutor na si Yungwoo na nagmadali patungo sa ward. Hiniling nito ang kanyang utos dahil hindi nila makuha ang search warrant upang suriin ang warehouse. Ang ina ni Hyunjin ay pinagbawalan siya na umalis sa kahit anumang delikadong trabaho dahil nasa kritikal na itong kondisyon, ngunit sigurado ito na makakabalik siya. Ngunit bago pa umuwi, binisita ni Hyunjin ang warehouse kasama ang prosecutor kung saan nakita nito ang mahalagang ebidensya. Hinatid ng prosecutor si Hyunjin sa bahay, at habang lumingon nito, nakita nito si Soyan sa kanyang clinic. Nagreklamo si Hyunjin kung bakit hindi siya nito binisita nang nasa ospital siya at hindi man lang ito nangamusta. Nanatiling tahimik si Soyan na parang sinisisi niya ang kanyang sarili sa paglalagay sa buhay ni Hyunjin sa panganib, ngunit ang pinakaimportante, nagtataka si Hyunjin kung bakit nakita nito si Soyan sa lugar. Pinaliwanag ni Soyan na pumunta ito doon upang gamutin ang isang aso at nagpasalamat si Hyunjin sa aso dahil dumating si Soyan upang iligtas siya. Pinaalam ni Soyan kay Hyunjin na maaari siya nitong tawagan kung kailangan niya ang kanyang tulong. At sa sumunod na umaga, tinawagan niya ito upang magpahatid sa opisina, at habang sinamahan siya ni Soyan palabas ng bahay, ang prosecutor na si Yoon ay naghihintay na sa kanya sa labas. Sinabi ni Soyan na mas mabuting sumama na ito sa kanya dahil patungo sila sa iisang destinasyon.
tumingin si Hyunjin kay Suyan na nais nitong magpahatid talaga sa kanya. At samantala si Suyan ay nakipag-ugnayan kay Do Jae-won bilang kanyang anak at nang nasa sasakyan nito sa labas ng kanyang bahay tinawagan siya ni Suyan upang itanong ang kaparehong tanong at sa pagkakataon na ito ay tinawag niya itong ama at nagtanong kung bakit siya gustong mamatay nito noon. Sinabi sa kanya ni Do Jae-won sa kanya na siya ang pinakamalaki niyang pagkakamali at tumugon si Suyan na huwag siyang mag-alala dahil ang number 88 ay hindi nagkakamali. At habang natapos ang kanilang tawag pinaandar ni Suyan ang kanyang sasakyan patungo sa sasakyan ni Do Jae-won ngunit iniwasan din ito sa huli at muntik na itong atakihin sa puso. Pagkatapos ng pagkalabas nito sa ospital nang pumunta si Hyunjin at Prosecutor Yu sa warehouse nakita nila ang bracelet ni Yoon Ji-hae na puno ng mantsa ng dugo at si Yoon Ji-hae ay dinala sa warehouse kung saan pinatay nila ito. At sa kabilang banda si Suyan ay naglagay ng camera sa VIP ward sa ospital at plano nitong pumasok sa ospital at hanapin ang kanyang mga sagot. Sinubukan siya pigilan ni Phillips ngunit si Suyan ay hindi napipigilan sa mga bagay na gusto niya. Nahanap ni Suyan si Chairman Man sa VIP ward at siya ang kaparehong matanda na nakatanggap ng heart transplant sa ospital. Nagtanong si Suyan kung ano ang pakiramdam nito matapos na magnakaw ito ng buhay ng iba at ang matanda ay nagsimulang mabalisa at ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang tumaas nang hinarap ito ni Suyan. Desperadong sinubukan ni Chairman Man na pindutin ang alarm button ngunit hindi ito maabot ng kanyang kamay at pinindot ito ni Suyan para sa kanya. At habang nag-inspection sa ospital napunta ito sa isang pribadong lab na tila kainahinala. Nakita nito ang mga bote na may numero na nakahanay sa isang lamesa at bawat bote ay naglalaman ng mga fertilized na itlog. Naiintindihan na ngayon ni Suyan ang buong madilim na negosyo ni Do Jae-won at gamit ang mga artipisyal na pagpapabinhi ginagawa nila ang mga sanggol para sa tanging layunin na maglingkod sa mga elite gamit ang kanilang mga organs. At kung may isang elite na nagkakaproblema sa kanilang organs ang kumpanya ng Seon ay mag-aalok sa kanila ng isang bagong transplant ng organ para sa malaking halaga ng pera. Naglagay si Suyan ng bomba sa laboratorio at pagkatapos ay tinawagan si Do Jae-won at sinabi nito sa kanya na alam nito ang tungkol sa kanyang maduming sikreto at binigyan siya ng 3 minuto para sabihin ang kinaroroonan ng mga batang may numero. Sinabi ni Do Jae-won sa kanya na gawin nito kung ano ang gusto niya at hindi ito natatakot sa kanya. Hindi masyadong nagsalita si Suyan at pinagbigyan ng kanyang kagustuhan at pinasabog nito ang lab kasama ang mga fertilized na itlog para sa mga VIP at ang lahat ng kanilang biotech na pananaliksik ay nasunog. Si Do Jae-won ay hindi pa nakaramdam ng labis na pagkabigo at labis na galit tulad ng nararamdaman niya ngayon matapos na makita ang ilang taon ng paghihirap na napunta sa apoy. Umalis si Suyan ng ospital at nagsimulang sundan ang tauhan ni Do Jae-won. Sinundan niya ito sa isa pang warehouse at sa loob nakipaglaban ito sa mga lalaki at kalaunan ay pinabagsak sila. Nakaramdam ng lungkot si Suyan dahil wala itong makitang bakas ng mga bata sa lugar ngunit sa mga oras na aalis ito narinig nito ang ilang bata na umiiyak sa isang silid. Binuksan nito ang pinto at marahan na pumasok sa loob habang hindi makontrol ni Suyan ang kanyang emosyon nang makita ang mga batang may numero at nagpaalala ito sa kanyang sarili nung siya ay nasa bahay ampunan at sinubukan din na patayin. Siya ay masaya at emosyonal sa mga oras na yun matapos na mailigtas ang mga inosenteng kaluluwa. At sa kabilang banda nahanap ni Hyunjin ang sikretong silid sa klinik ni Suyan habang wala ito sa lugar. Nakita nito ang lahat ng kinatatakutan niyang malaman tungkol kay Suyan at ang mga armas sa pader ay nagpaalala sa kanya nang makaharap nito ang nakamaskarang Suyan. At nang makita nito ang madilim na bahagi ni Suyan nakita rin nito ang kanyang malambot na bahagi at ang lahat ng eroplanong papel na binigay sa kanya ni Hyunjin ay hindi niya itinapon. At habang kumukuha ng ebidensya si Hyunjin sa kanyang opisina pinadalhan siya ni Suyan ng lokasyon at mabilis niya itong sinundan at nakita ang isang sasakyan sa gilid ng daan. Nakarating ito sa sasakyan at nakita ang mga iniligtas na bata at tinawagan ni Suyan si Hyunjin at nagtanong kung maproprotektahan ba nito ang mga batang ito. Tiniyak ni Hyunjin sa kanya na ang mga bata ay maproprotektahan ngunit kailangan nilang mag-usap. Sinubukan niya itong pigilan na gumanti kay Do Jae-won ngunit sinabi ni Suyan sa kanya na ito ang kanyang tadhana at patayin si Do Jae-won at tapusin na ang kasamaan nito. Si Hyunjin ay umiyak dahil alam nito na kapag hindi sumuko si Suyan ay kailangan niya itong arestuhin o sa pinakamasamang mangyari ay mapatay niya ito. Ngunit sinabi ni Suyan na ayaw na nitong saktan pa ni Do Jae-won ang kahit sinong bata at kung ito ay makukulong madali itong makakalaya dahil sa kanyang pera. At habang si Suyan ay may dahilan si Hyunjin ay isang law-abiding citizen na ang trabaho ay protektahan ng batas at tugisin ang mga kriminal. Nakipagkita si Suyan kay Phillips at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Solgi at kung ligtas ba ito.
Tiniyak ni Philip sa kanya na ligtas ito at pagkatapos ay nagtanong si Suyan sa kanya kung alam ba nito kung nasaan si Do Jae-won. Hindi nito alam ang eksaktong kinaroroonan ngunit alam nito na umalis ito upang may patayin. Humiling si Suyan kay Philips ng telepono at sasakyan at binalaan siya nito tungkol kay Hyunjin na hahanapin siya nito dahil alam na nito ang lahat. Nakiusap si Philips kay Suyan na tumakbo at lumipat na ito sa ibang lugar at mamuhay ng ibang buhay ngunit huli na ang lahat. Samantala sa tanggapan ng pulis nakakuha sila ng sapat na ebidensya para arestuhin si Do Jae-won. At dinala ni Hyunjin ang mga pulis sa kanyang bahay at inaresto ito para sa kanyang mga krimen. Dinala nila ito sa silid ng interogasyon at pinaga niya ang kanyang voice memo kung saan sinasabi nito ang tungkol sa mga pagpatay. Si Do Jae-won ay tila walang pakialam at tinanggi ang bawat akusasyon na binabato sa kanya. At kalaunan pinalaya ito dahil mayroon siyang magagandang koneksyon sa mga malalakas na politiko. Si Hyunjin at ang kanyang team ay tila nawalan ng pag-asa habang papaalis si Do Jae-won ng istasyon. At sa kabilang banda si Soyan ay nagpasya na patayin ng chairman ngunit bago ito gawin binisita nito si Solgi at iniwan nito ang kanyang paboritong pagkain. At nang makita nito ang pagkain sa lamesa mabilis nitong nalaman na si Soyan ay nasa lugar ngunit pinagmamasdan nito si Solgi sa malayo. Tinawagan niya ito at nakipag-usap saglit at inalala ang mga panahon na magkasama sila na parang isang pamilya. Binaba ni Suyan ang tawag matapos na sabihin ang kanyang paalam at nagtungo ito sa bahay ni Do Jae-won kung saan kasama nito ang mga tauhan niya kabilang na si Park Tae. Narinig nila ang putok ng baril at si Suyan ay nasa lugar at pinabagsak ang mga guard ng isa-isa. Inilabas ni Park Tae ang kanyang baril at lumabas para harapin si Suyan. Si Suyan ay tinamaan sa kanyang balikat at biglang sumulpot si Philips at binaril ang mga guard. At habang nagtatanong si Philips kung ayos lang ito na baril ito ng ilang beses sa kanyang buong katawan. Itinulak ni Suyan si Philips sa isang tabi habang lumaban pabalik si Suyan kay Park. Napunta sila sa isang pisikal na laban habang papalapit sila sa isa't isa at hindi siya hahayaan ni Suyan na makaalis sa pagkakataon na ito. Pinatalsik niya ito gamit ang isang sipa at pinatulog ito sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya at galit na naglakad patungo sa chairman. Si Do Jae-won ay handa gamit ang isang baril ngunit hindi siya kasing bilis ng isang assassin. Binaril siya ni Suyan ng isang beses at bumagsak si Do Jae-won sa sahig. At matapos na makita ang kanyang pagkamatay sa malapitan nagsimula itong magmakaawa kay Suyan na hayaan siyang mabuhay at handa nitong ibigay ang kanyang kayamanan kapalit ng kanyang buhay. Si Suyan ay labis ang galit dahil alam nito kung ilang bata ang kanyang pinatay para sa kanyang kasakiman at muli niya itong binaril. Samantala dumating din si Hyunjin sa eksena at itinutok nito ang kanyang baril kay Suyan at nakiusap na hayaan ito. Sinubukan sabihin ni Suyan na muli nitong maiiwasan ang hustisya dahil sa kanyang kapangyarihan at pera at muling ilalagay ang mga bata sa kapahamakan. Ang mga pulis ay dumating at pinaligiran si Suyan habang umiyak si Hyunjin at nagmamakaawa kay Suyan na bitawan ang kanyang baril. At sa huli habang tumingin ito kay Hyunjin hinayaan nito na mabuhay si Do Jae-won ngunit ang pag-iisip nito ay nasa mga batang inosente na umiiyak para sa tulong habang kinukuha ang kanilang mga organ ang nagpilit sa kanya na kalabitin ang baril. Ang puwersa ng pulis ay nagpaputok na nagresulta sa isang malinis na engkwentro. Si Hyunjin ay labis ang panlulumo habang hinawakan nito ang kamay ni Suyan habang matagumpay nitong nagawa ang kanyang paghihiganti. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.